Luzon, Visayas, Mindanao. Isang masaya at sa magandang hapon po. Welcome po dito sa Real You. Ngayong araw na to ay isang prominenteng tao na naman ang ipapakilala natin sa inyo. Alam niyo napakasikat ngayon sa atin ang pagpo-photography using our mobile phones. At isa na nga dyan, tuwing tayo ay namamasyal, hindi na nawawala sa atin ang pagpipicture. Dahil yan ay isa sa kilala sa atin bilang Pilipino. At ngayon, may ipapakilala ako sa inyo na isang award-winning na phone photographer. Walang iba, kundi the one and only Mr. Christian Cruz. Hello po. Hello po talaga. Very Filipino, no? Hello po. So, nice to meet you, Raymar Gutierrez. Thank you sa listeners and viewers of Margo TV and the Real You program. I hope all of you are well. Ayan. Nako, sige. Chris, so first of all, pag-usapan natin. Kasi we all know that you're Chris from Brooklyn in New York. And before, dito ka sa Pilipinas din na nag-aral at lumaki. Could you tell me more about your life here in the Philippines? My background? So definitely born in the Philippines. I'm proud to be Filipino, proud to be born in the Philippines. And why am I proud? We are the toughest people in the world. Why? Kasi kahit gaano kahirap ang buhay, funny tayo. Correct. And ang superpower talaga ng Filipinos, hindi yung resilience natin, no, it's our sense of humor. And I think that's a big part why I survived New York. New York is very tough. It's because of my sense of humor. Kahit wala na akong pambili ng groceries, gipit yung pambayad ng kuryente, natatawa pa rin ako. That's very Filipino. So I studied in UP Diliman, filmmaking. UP is the only school in the Philippines that has a 4-year film course. That's why when you check my TikTok and then my Instagram, which is Chris from Brooklyn, K-R-I-S from Brooklyn, mas cinematic ang videos ko, even the way I do vlogs on TikTok kasi coffee reviews, cafe reviews, restaurant reviews, travel, parang documentary siya. When you check my Instagram, same username, Chris from Brooklyn, all my shots there, promise, cellphone yon. And ayoko yung word na cellphone lang. Kasi ang point talaga ng, I think ng episode ng learning dito, kahit anong cellphone ang gamit mo, wala akong pambili ng mahal na camera, nasa kumukuha yan. It's never the equipment. Kasi parang sinabi mo kaya masarap yung luto ng isang tao dahil mahal lang oven. Nothing to do with it. Talent, creativity, content talaga. Ayan. Pero yun nga, kasi you studied filmmaking. Pero bakit hindi mo pinursue ang pagiging filmmaker? I pursued it, pero in a corporate way. Pag nag-graduate ka ng UP, dalawa lang naman. Yung UP filmmaking, dalawa ang paths mo. Either you work for a big TV station in a corporate way, creative way, or mag-indie film ka. Hindi naman tayo lumaking mayaman. So sabi ko, kailangan ko kumita agad. So, nag-work ako dun sa #1 TV network during that time. I stayed for 1 year and then nag-America na ako. So, nadaanan ko talaga yon. And it's not for me yung mag-direct ng movie. Pero lumabas yung creativity ko sa photography kasi ang first major subject ng filmmaking sa UP is photography. And pero never ko siya pinursue. Pero much later in life, dun lumabas Mahal ko pala siya. That was my highest grade in UP. Photography. Pero, gano'n naman tayo, Raymar, di ba? Sometimes ang passions natin, nasa harap na natin. Correct. Hindi natin nakikita. Baka kailangan humabol ng kaluluwa natin, kalooban natin na, ay, mahal ko pala siya. Parang life yan, parang jowa, di ba? Yes. Hindi pala kita mahal. Mahal pala kita, hindi lang ako aware. Ganyan naman yan. Napanood na natin yan, Raymar, di ba? So, etong tinatawag natin na phone photography naman. Kasi alam natin, marami ngayon ang bumibili ng mga high-end DSLRs, maraming high-end cameras ngayon in the market na kung talagang sabi nila, hindi daw natin, makukuha using the mobile phone yung yung mga magagandang shots. For you, totoo ba ito? Totoo siya, 25% lang. And what is that 25%? Ang only lamang talaga ng 200,000 camera sa isang cellphone, yung sa gabi. Aaminin ko, hirap talaga ang any cellphone brand sa gabi. Pero based on generation of phones right now, lumalaban na siya.
Unfortunately, nasa radio tayo, ang hirap ituro, pero for those watching the live streaming din ng video na to, pindutin nyo lang yung screen nyo ng daliri nyo ng 3 long seconds, may lalabas na araw doon na emoji. I-click nyo, swipe down nyo or swipe left, ibaba nyo yung brightness ng camera nyo, DSLR camera na siya. Maraming din nakakaalam. Okay. Kahit ako, I'm doing photography, pero ngayon ko lang siya nalaman. Yes, i-check ako sa'yo later. You know why? Pag kumuha ka ng picture sa gabi, any cellphone, kahit gaano kamahal, magpipixels yan. Kailangan mo itago yung pixels. Again, sa viewers natin, listening or viewing, pindutin yung phone screen nyo sa gabi. Pag may kinukunan kayo sa gabi, tapos i-swipe down nyo yung araw or i-left nyo. Depende sa phone brand yon. Padilimin nyo. Huwag kayong matakot sa dilim. Sa multo matakot tayo. Pero sa phone photography, pag sa gabi, the darker, the better. Para matago nyo yung, gets yung mga pixels. Yung mga pixels, yung mga tuldok-tuldok na kulay. And kung hindi nyo siya nagawa, pag nag-edit kayo, darken it a bit. Itago nyo talaga. Yun lang only lamang talaga ng 200,000 camera sa 5,000 cellphone. Yun lang talaga. Ganun lang siya ka-simple. And can I just add really quickly? Sige. Kung feeling nyo gagaling kayo with an expensive camera, nagsayang kayo ng pera. Kung hindi nyo kayang gumaling sa isang phone camera, it means hindi talaga kayo. Hindi sa galing yan Hindi kayo creative. Kung ako sa inyo, if you really want to get into photography, before you buy a high-end camera, kilala nyo dapat muna ang sarili nyo creatively using a phone. Practicean nyo muna sa phone. It's not about beautiful shots. It's about interesting shots. Correct. Tama yan. Kasi napag-usapan natin to kasi sa mga viewers natin, kung ating malalaman si Chris ay out of thousands of, nagpadala ng entry sa isang contest on an international airline, hindi niya akalain na he's just using the iPhone 5. Take note, iPhone 5 at nilaban niya sa buong mundo. Sa buong mundo na I think siya lang yung nag-iisang mobile phone na lumaban out of professional DSLRs worth millions of pesos. So, Chris, baka pwede mong ikwento a bit of this, kung paano itong laban mo na ipinalo mo. Yung nasa Amerika na ako, papatayin mo pangarap mo. Sinasabi nila American dream. Correct. But kung creative ka, sobrang mahal ng upa sa New York pa ako. Ang upa namin is half of your salary. So, kahit gusto kong mangarap maging creative, maging photographer, kailangan ko kumita ng pera. Correct. So, nagtrabaho ko bilang isang corporate. May suit and tie. Mukha ba ako Raymart? Pa-describe sa radio viewers mo, mukha ba ako nagsusuit and tie? Amerikano? Hindi. Very artistic ako magdamit. So, nag-office job ako, advertising sa isang big magazine company, and I was starting to feel sad and burnt out. Kasi ang lesson sa viewers natin, if you are not doing something you love, may namamatay sa loob mo Correct. And you can really tell me, actually ang tama naman dyan, find a way na mangarap habang kumikita. Mahirap pa rin, pero we should be trying. That's the lesson there. So how did I try? So biglang nag-announce yung isang malaking airlines at ang Instagram, bago pang Instagram noon, the biggest photo contest in the world. Ang prize is travel anywhere in the world for free. Wow! And then, wala akong pambili. Hindi kami mayaman. Nagpapadala ako ng pera sa parents ko sa Philippines. Very OFW, bagong bayani, Heroes Day ngayon. Diba? So, it's a choice. Bibili ba akong camera or makakain ng magulang ko? Makakain ng magulang ko. You choose the latter, yes. Bago pa lang yung iPhone 5 noon, humiram ako sa kapatid kong bunso ng iPhone 5. Pinahiram niya. Kumuha ko ng shots. Yun yung kaya ko lang. Ang lesson doon sa viewers natin, Raymart, sometimes if the resources are not available to pursue your dream, there's always a step 1. Correct. And number 2, find a way with the resources God gave you. And what are the resources during that time? Talent ko, creativity ko, iPhone 5. So, hiniram ko yung iPhone 5 ng kapatid ko, pinahiram, kumuha ko ng shots, sinamit ko. Nanalo. Ang 5 winners in the world will be sent by these airlines to different countries for free and have a project taking pictures. I was one of the 5 and the only cell phone user. Ang lesson doon has nothing to do with money. Kung may nakikinig dito, nanonood, may pangarap kayo, kung hindi tayo mayaman, ang labanan is talent and creativity. Correct. Patas ang laban doon. Correct.
Yun. Kasi alam mo, napakagaling eh. Nag-iisa lang siya na pinursue niya, talagang minessage niya itong coordinators, itong administration nitong nagsabi about the contest. And then, pinayagan naman siya. At, well, maraming tao ang naka-experience din siya ng maraming bashing. Kasi nga, biruin yung ginamit niya, cellphone, mobile phone, out of millions na gumamit ng DSLR. Alam nyo, marami ang nagpo-pursue ng photography, Chris, dito sa Pilipinas. Talagang bumibili sila ng expensive camera kahit hindi nila kaya. Sa tingin mo, ano yung pwede mong masabi sa kanila? Paano mo sila i-encourage na they should use their own resources, maybe their own phones, para makagawa ng very amazing and creative shots? Let's start with this. Photography is never equipment. It's never the camera. The true camera is you. So, kahit gaano kamahal ang camera mo, kung baduy kang kumuha, baduy ang kuha mo. Again, photography, it's not about having a beautiful photo. Tanggalin nyo na sa photography beautiful. Beautiful is boring. Focus on being interesting. What is interesting? Yung angulo mo interesting. Kaya ako nanalo dun sa contest eh. By the way, binobroadcast lahat ng entries. Wow. Doon pa lang, alam ko, semifinal round, pasok ako. Why? Ang kuha ng mga 200,000 peso camera, puno. Puno. And ang first round ng semifinals, submit 50 photos. Doon nila malalaman sinong semifinalist. Nag-submit akong photo, most sa kanila puno. Ang megapixel sharp, maganda, award-winning, mga professional. Puno, boring. So ang rule is, please, kukuha kayo ng isang item, tao, make sure kunan nyo siya in an interesting way na hindi nyo nakikita sa Google Images. Pag yung photo, kamukha ng millions of photos sa Google Photos, wag mo nang ituloy. Napanood na natin yan. Uulit ba tayo ng pelikula? Hindi. So, dapat unique ang pagkakakuha mo. So, yun ang ginawa ko. Unique ang pagkakakuha ko. Isa sa mga sinamit ko is kumuha ko ng dahon mula sa puno, linagay ko sa plato, naglagay ako ng spoon and fork. Isa yun sa sinamit ko. Ang hinahanap kasi ng contest was creativity. Creativity. So, ang payo ko to tackle your question directly, do not buy a camera. Hanapin mo muna sarili mo, hanapin mo yung style mo, and experiment with your phone camera. Kumuha ka ng pinaka-ordinary object, cup of coffee, kunan mo yan in different ways, in a very interesting way. Pag ready ka na parang, huy, kakaiba to. Pag nagre-react yung mga tao sa social media mo, ay, yung coffee, binaliktad mo, ready ka na mag-camera. There is no need for an expensive camera unless kumukuha ka ng commercial, ng billboard para sa EDSA. Otherwise, there's no need to. Can I just, isingit ko lang din, Raymart, ha? Sige, no Kahit problem. gaano kamahal ang camera mo, pag pinost mo yan sa social media, ang resolution mo rin is papangit din ang quality. So, bakit pa? Correct. Ang hirap, by the way, ha? Ang hirap mag-export ng file, ha? Correct. So, diretso na. Parang love. Raymart, diretso na. Yun na. Kasi, alam mo, di ba, Chris, ang dami ngayong nabibili through online shopping. Mga accessories sa cellphone. Para siya, kung minsan, sa sobrang dami ng accessories, yung cellphone mo, yung mobile phone mo, magiging mukha na siya DSLR with all the accessories. Correct. You can even put flash, through Type-C port, and so on. Kaya talagang alam nyo na napaka-powerful ng mobile phone. Pero bago natin ituloy yung ganitong conversation, mabalik tayo on your life sa New York. Kasi alam ko marami ding nagtatanong, how's the life in the United States of America? Life in the US is difficult. I-times 5 mo yan sa New York. Kasi magkaibang Amerika sa New York. America is actually very simple, trabaho, very boring. Ang weird sa America is, iba ang New York. It's like another country. Kasi number one, pag most of America, puti yan. Correct. New York is melting pot of the world. Iba-ibang lahi. So, mas mahal siya times 5. Mas mahirap ang buhay times 5. Mas diretso mga tao times 5. Mas workaholic ang mga tao times 5. So, it's a really tough. Can I just say also, very fashionable. Kahit gaano ka kahirap,
runway fashion show ang subject. Ganon sa New York. Kaya nga yung mga tao dito, pinupuri ako, Chris, saan ka pupunta? Sabi ko, pantulog ko pa lang to, Raymar. Huwag niyo muna akong puri. Hindi to base, but it's very tough. But again, we Filipinos should be very proud. We are the toughest people in the world, not because we're hard, but because we are so soft. And it's a lesson for all our viewers here. Goodness, softness is resilience. Para tayong kawayan, kaya nating sumabay. Ang nagkaka-mental health problems, yung nagmamatigas, teleserye, kailangan tough ako, bawal umiyak. Ay nako, tayo Filipinos, we're very emotionally resilient. Alam niyo, New York is one of the most expensive places in the world din. Tapos, isa din sa nalalaman natin na sa New York, kagaya nga na sinabi ko, most expensive place in the world. So, ang tanong ng iilan sa ating viewers is nasa magkano ba ang usual rent doon? Kasi ako as a Filipino and most of our fellow kababayans, gusto nilang mapunta din sa Amerika. Yes. Gusto nilang mag-American dream. Una nilang iniisip, gusto nilang mag-work sa New York. Yes. Gusto nilang mag-work sa California or any other places sa Amerika. Pero sa tingin mo ba, saan mas madali talaga? Talaga bang pag nagpunta ka ng Amerika, talagang sure na yayaman ka, talagang sure na giginhawa ang buhay mo? Ano yung say mo dito sa typical na kasabihan ng mga kababayan natin? So definitely, wag kang pupuntang Amerika pag wala kang visa. Kung magbabaka sakali kang maghahanap ng trabaho doon, maraming trabaho doon, pero hindi ka tatanggapin at bawal kang tanggapin at mapaparusahan yung kumpanyang tatanggap sa'yo pag wala kang working visa. So bago ka munang umalis ng Philippines, pumuntang US at may balak ka mag-work, dapat dito pa lang nakakuha ka ng working visa. And number 2, sorry to say, this is reality. The quickest way para mag-America is maging nurse ka or physical therapist. Okay. I'm sorry talaga, I mean, mahirap magbaka sakali doon. Please become a nurse. Again, you have to ask yourself, is it about the money? Mag-nurse ka, please. As in, maging nurse ka na. Yayaman ka talaga doon. Naka-ano ka, very impressive ako, naka-H&M, di pa nga impressive yun, naka-suit and tie ako, big company in the world. Ang nakakabili ng luxury bag, ang nurse. First year ko, wala pa akong luxury bag. Si ate mo, galing province, nagsha-shop ng Burberry, sabi ko. Tapos, linalagyan lang niya ng rubber shoes. Gusto kong hingin, Raymar. So again, you have to really be honest. Is it just the money? Then become a nurse. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. And then when you're there, maging citizen ka na, tsaka ka na mangarap ng iba. But please become a nurse. It's really the easiest. Visa mo probably 6 months or less, green card ka na. Bago ka pa nga umalis ng Philippines, green card holder ka na. Totoo pala yung sinasabi nila na automatic, pwede mo nang halos dali ng pamilya mo. Not yet, kasi I'm not a lawyer, pero siguro dahil medyo sanay naman tayo dyan, better to sponsor your family pag citizen ka na. Mas mabilis ang proseso. Huwag ka mag-sponsor ng family mo habang green card ka, matagal pa. Magpaka-citizen ka muna, tsaka mo sila sponsor para diretso na. Ganun pala. Pero yung syempre, una sa ating tatanungin, magkano ba ang cost of living? Nasa magkano ba ang renta? Yung kakainin mo araw-araw, mura bang mag-fast food? So definitely ganito. Again, America is different from New York. America, buhay ka with a regular office job. In New York, because times 5 lahat, ilagay mo na ang basic salary, lagay mo lang is per year. Ito yung mahirap sa New York. Hindi mahirap, pero talagang tawid gutom to. Lagay mo sa 500,000 a year ka, pesos. A year? A year. I-divide mo yun ng 12 months, magkano upa mo? Kalahati ng month mo, upa yun. So, impossible na wala kang ka-share sa isang apartment. By the way, seryoso ang tax sa New York. 30% ng kinikita mo. So, ulit may 500,000 pesos divided by 12. Ang month mo nun, minus mo 30%. Anong natira? 70%. I-divide mo by 2 yung 70%. Yun yung upa mo. Ang laki. Ang laki. Pero mura ang food nga doon. Pero kung may natira ka pang food, yun ang... Pero mura. Ang McDo doon, merong $1, 50 pesos. Diba? Oh? Oo. So talagang yun palang talagang babawian ka sa tax. Yes. Tapos kanina behind the scene nag-uusap tayo kung wala kang health insurance, talagang papatayin ka sa talagang mamamatay ka. Sana mamatay ka na lang. Kasi bawal sa Amerika na hindi ka tanggapin, makarating ka ng emergency room,
by law, they have to treat you. Kahit wala kang pera, wala kang insurance, walang tanong, they will treat you. Pag nagasing ka sa comatose, parang gusto mo na lang, God, kunin mo na ako. Pag nakita mo ng medical bill mo, utang yun sa gobyerno, ha, lagot ka. As in $200,000, times magkanong pesos ngayon? Mahal Times 56? 56. Ako, patayin mo na lang ako, di ba? Pero again, that's just a joke, Raymar. Life is a gift. So habang buhay pa tayo, kailangan pa tayo ng mundo, magpakasaya pa tayo. Diba? Correct, Yun correct. It was just a joke, pero it's a real joke. Hindi. At least, this story will open up the eyes of many of our Filipinos. Kasi, biruin niyo, New York, lahat tayo gusto makapunta sa Amerika. But, New York is a different thing. Lahat ng tao doon is gusto mabilis. And they keep on going kasi nga, kailangan nilang mag-work. Tama. Kaya mapapansin niyo din, bakit ang bibilis silang maglakad? Tama. Meron tinatawag na New York Walk. Tama. Nung kasi napag-aralan natin yan on a certain basis. Anyway, Chris, mabalik tayo dito sa dito sa experience mo na nanalo ka ng mobile photography. How's your experience dito at saan bansa ka nga pala nagpunta? Yung nanalo ko, nag-request akong bansa. Nag-request. Ibang level talaga ako. Parang gusto ko dito. Para maganda. Sabi nila, Chris, parang gusto ka namin padala sa South Africa, Johannesburg. Kasi hindi lang siya trip, project siya. As a photographer, nanalo ka nga pero wala kang project. Kailangan mong may resume, may CV. Correct. So may project. Pangarap ng lahat ng photographers, magkaroon ng kliyente na airline kasi lucrative yon. Ang laki nun. So sabi ng airlines na yun, punta ka ng South Africa, mag-picture ka ng plane. So umuo na ako, di ba? So, pero dumaan muna ako sa headquarters nila sa Europe, nagka-free flight pa ako. So kinamayan lang nila ako, lumipad ako, airplane, syempre airplane, di ba? Para lang kamayan yung headquarters nila. Tapos from there, nag-South Africa na ako. I stayed for a week, the best hotel, social ako doon. Pwede ka, by the way, Raymar, kahit Amerika ako at New York, pwede kang maging mahirap. I would consider myself probably hindi naman poor. Magandang trabaho ko doon. Pero lahat sa New York, pag hindi ka bilyonaryo sa New York, mahirap ka. So parang surviving lang. Imagine, maybe lesson to sa viewers and listeners natin, Raymar. Pag ginamit mo palang gift mo kay God and you're doing something you're passionate about and good at, it will take time. Pero the best luxury in the world is not a luxury handbag. It is getting paid for the talent and something that you are passionate about. Correct. Alam mo, pumunta ako sa South Africa, may driver ako, personal driver. Wow. Hindi taxi, personal driver. The best, most expensive hotel in Johannesburg, paglapag ko ng gamit from a middle-class person in New York, ang daming may driver ako. Umiyak ako sa kama. Yung pagbagsak ng maleta ko, OMG. Pwede pala talaga mag-change yung buhay ng isang tao. So that's the lesson. Kung hate mo yung job mo, kung may nakikinig dito, you hate your job, find a way to share your gifts online, offline. Pursue nyo siya, not because of money, hindi siya darating agad, but please pursue it. Because an unopened gift is a wasted gift. Yes. Alam mo, marami sa atin nga dito sa bilang Pinoy and bilang a person, talagang maiisip natin na marami tayong mga gustong i-pursue sa buhay. Marami tayong mga talentong gustong ilabas. Yes. Pero hindi natin alam kung paano natin siya ilalabas. Yes. Hindi din natin alam kung paano natin siya magagamit. Yes. Ikaw, ano yung pwede mong maisuggest? Kasi alam ko marami yung nahihirapan, marami yung nahihiyan na ilabas yung kanilang talento. Dagdagan ko yung question. Pahirapan pa natin. Sige. Parang clincher round. Ang question was, paano ilalabas ang talento? Let's make it worse. Marami dyan ni hindi nila alam saan sila talented at hindi nila alam saan ang passion nila. I talk about this on TikTok. Add nyo ako sa TikTok, Chris from Brooklyn, K-R-I-S from Brooklyn and IG. The question is wrong. The question is not who am I? And the question is not what is my purpose in life. Both are the wrong questions. The right question should be, instead of asking yourself, sino ba ako, God? The question should be, who do I want to be in the next 6 months? Pwedeng kumita lang ng konting pera, pwede lang maging financially stable. 6 months lang muna. Huwag niyong lakihan ng in my life. Kasi ang purpose in life mo at pagkatao mo, nag-change yun as you change. The second question also is wrong. What should I be doing in my life? What is the career that I should be pursuing? That's wrong. The question should be, what do I want to do and be in the next 6 months? Hanggang doon lang muna. And i-pursue mo siya.
And then mag-iiba yun pag na-fulfill mo na yung dalawa. Because your purpose and your dream career will change as you change as a person. Ayan. Guys, alam mo nyo, napakaganda ng ating kwentuhan, napakaganda ng ating usapan. Lalong-lalo na, ang dami nating natututunan from our good friend, Chris. Sa ating mga televiewers, ang second part ay mapapanood nyo sa Thursday. Pero sa ating mga nakatutok dito sa ating live stream, magbabalik po muna tayo mula dito sa Real You. TV Philippines at syempre ng Pinoy Extreme Channel. And we are here again with our good friend Chris from Brooklyn. So si Chris is a mobile photographer or mobile phone photographer na lumaban sa ibang bansa at out of millions of, senders ng ang gamit nila is professional cameras, pero si Chris ang nag-iisa lamang na gumamit ng mobile phone, pero napabilang siya sa one of the 5 winners. Again, Chris, welcome back dito sa program. Baka pwede kang magbigay ng a few tips dito sa ating mga viewers, Sure. Especially sa mga gustong mag-pursue ng mobile photography. Okay, so to recap, number 1, tanggalin nyo na yung insecurity nyo na kailangan magandang camera. Tanggalin nyo na yon. So that's the first tip. Number 2, punasan yung lens. Kasi blurry kagad ang shot nyo pag di nyo pinunasan. Correct. Punasan nyo ng mura. Mas mura ang t-shirt, mga 20 years, mas maganda. Pangatlo, ito yung pinaka-importante. Ang kinukunan mo ba ay interesting o hindi? Pag kukunan mo lang ang sandwich mo, wag mo na siyang kunan. Ang kukunan mo is merong kabayong kumagat sa sandwich mo. Pag sumali ka sa photo contest, ang sinamit, kaya ako nanalo kumukuha yung iba sandwich puno. Wala na. Ang kinunan ko, yung dahon ng puno, pinitas ko, linagay ko sa plato, kinain ko. Semi-final round. So doon tayo, even before you click your camera, panalo ka na or talo. It's your choice kung sinong kinukunan. So please, sa cellphone naman, unlimited ang shots. Huwag kang kuha ng kuha. Oo. Kalma muna, baby kalma, and then i-check mo, interesting ba to o hindi? Pag di siya interesting, wag mo na siyang kunan. Okay, ganito yan. Paano, Chris, kung walang interesting, walang kabayong kumakagat ng sandwich? Correct. Ito na yung super tip ko sa inyo. Number 1, shoot someone interesting. Pag hindi siya interesting, shoot something boring or someone in an interesting way. Sample. Lahat tayo nagkakape. Wala akong pakialam kung 3-in-1 yon. Paano ang kuha ng kape? Kukunan mo yung kape mula sa taas. Wala. Kunan mo yung kape mula sa sahig. Doon pa lang award-winning ka na. Pag nag-join kayo ng photo contest, wala silang pakialam. Napanood na ng mga judges ang lahat. So, ba't ka kukuha ng kapeng umiinom ka? Kunan mo yung kapeng tinapunan mo sarili mo ng kape. Panalo ka. Kasi alam mo na napakadami. Ginagaya lang natin kung ano yung nakikita natin sa online. Tama. Ginagaya lang natin nakikita natin sa Google Images. Tama. O sa mga magazine. In short, as Chris was saying, gamit na ito. Oo. Meron na ito Tama. Nakita na ito. Do something unique. Do something unique. I mean, ito I think the whole point of this is, before you even click the camera,
ano na naglalaban na eh. The real battle there is do not take a beautiful shot. Take an unpredictable, interesting shot. Beauty is boring. Parang buhay naman. Lahat ng minahal ko pangit. Kasi interesting sila. Kung kunwari may katabi ako, ikaw na naman ang cute-cute mo, mabobore ka. Doon tayo sa kakaibang itsura. Unique. Unique. Please be unique. And can I just say also, people try so hard to be unique. Pag nagto-TikTok, nag-Instagram, nagpapaka-unique. My friends, pinanganak tayo ng Diyos na unique na. Bakit ba natin pinapahirapan ng sarili natin? Who you are, just show it. And how you take pictures, there's a way na ikaw lang makakuha ng pictures. But please, take pictures of things that are interesting to you and take them in an interesting way. So, 2 parts yan. Find something interesting, and number 2, take a photo with in an interesting way. Kasi kunwari yung kabayong kumakagat ng sandwich, kinunan mo lang nag-selfie ka. Hindi siya interesting. Correct. Kunan mo siyang candid, interesting yon. So, doon pumapalpak yung iba, ang ganda-ganda ng kinukunan, kakaiba, may concert. Si Beyonce, pero ang kuha mo kay Beyonce, the usual. Kunan mo si Beyonce ng drone, kakaiba yon. Correct. O kunan mo yung sapatos ni Beyonce, kakaiba yon. Kunan mo si Beyonce na may umiiyak yung fan, bago yon. Kunan mo si Beyonce, so Beyonce is interesting. Correct. Diba, Beanie, kunan mo yung Beanie. Interesting si Beanie, kunan mo siya in the usual way, napanood na natin yan. Kunan mong nadapa ang isang Beanie at natawa habang nadadapa, bago yan. So again, double dose tayo. Find something interesting to photograph and photograph them and it in an interesting way. Dapat combined yun. Diba? Napakaganda napakaganda ng tinuturo mo kasi tama ka, marami na yung mga same shot. Correct. Iba-ibang angle lang. Correct. But the thing is, hindi pa rin natin nakikita yung uniqueness ng photo. Correct. Kagaya ng sinabi mo, Beyonce and her shoes. Tama. Bakit hindi? Hindi siya napopokus eh. Correct. Ano ba yung sapatos ni Beyonce during that concert? At ano ba yung ginagawa ng mga tao sa likod ni Beyonce? Tama. During that concert. Tama. Diba? Tama. Uniqueness lang talaga, and all you have to do is to use your mind and imagine. Tama. Ano yung gusto mong makita na hindi pa nakikita ng iba? Gusto ko yung sinabi mo, Raymart, you raise a good point. Ganto yan, you wanna start becoming a photographer, pag ang picture mo kamukha ng any other picture sa Google Images, there's a million photos on Google Photos. Correct. Pag napanood mo na yan, wag mo na siyang gawin. Correct. Ayun, sorry. And by the way, kung gagaya ka lang sa mga influencer na photographer, wag mo na rin ituloy. Kasi ang malalim na lesson talaga dito, Raymart, and to all the viewers here and listeners, how can you stand out if you continue to blend in? You are already unique. Whatever happens, God made you unique. Meron kang paraan na ikaw lang makakagawa. Use it, express it, share it. We're trying to be, how can you like yourself if you're trying to be loved and liked by everyone? You're chasing likes, you don't even like yourself. And that's the problem of social media. It's the death of creativity. You want likes and followers, but you're not following your heart, you're not following your uniqueness, and you don't even like your own creativity. Correct. Napakadami ngayon ang gusto maging influencers. Napakadami din yung mga vloggers. Correct. Pero same thing. Ginagawa nila ganito, ganyan. Pero wala yung creativity behind it. Ginagaya nila yung isang vlogger kasi nakita nila na etong vlogger na to, ginawa ito, merong million views. Correct. Ginawa ito ng isang vlogger, meron silang nakuha na ganitong something na product. Pero hindi mo na-express kung ano yung nasa puso mo talaga. Correct. And I think all of us know na meron din tayong naiisip na something unique on a certain subject. Ayaw lang natin kasi natatakot tayo. Correct. Pwede ding natatakot tayong mabash. Correct. Pwede ding natatakot tayo dahil hindi natin alam kung ano yung sasabihin ng tao. Di ba, Chris? What is the worth of the love of the world but in the end you hate yourself? Correct. It's not about living beautifully and living successfully and popularly. It's dying well. And how do you die well? You die being yourself. We are a gift of God. I'm not the most religious person, but I take that seriously. Ang statistics natin na tayo pinanganak, 1 in 1 billion or trillion. Come on. You are unique and you were born to be unique. Why blend in? We're blending too much, I think. And by the way, short-term yung success na yun. Kung anong uso sa photography, laliman natin, hindi lang sa photography, sa trends ng buhay sa social media. Correct. Pag nakikiuso tayo, ay nako, wala.
Wala talaga. Short term yun, sikat ka ngayon, pero you are attracting the wrong community. Dagdagan pa natin, then mapipressure kang to be somebody you're not. Kasi i-maintain mo yung kasikatan mo eh. Mahirap na prison yun ha, tanggalin. Correct. Mahirap tumakas, sikat ka na eh. Diba? Sikat ka na dahil ginagaya mo lang yung ginagawa ng iba. Correct. Bakit hindi mo isipin na ikaw naman yung gagayahin ng iba dahil sa ginawa mo, di ba? Correct. And by the way, hindi sustainable to pretend. Ako, hindi ko kaya. I-check nyo yung TikTok ko. Seryoso, ako yung pinakatahimik na content creator, pero nag 1 million views ako sa isa. Hindi mo naman kasi aakalain Hindi ko talaga akalain. Na yung pinost mong simpleng video, simpleng photo, magugulat ka lang, nasa 1 million na pala. Paggising mo, correct. Ikaw na pala yung trending, di ba? And ito ha, marami nagsabi sa akin, mga kaibigan ko, masakit to ha. Sinabi ng close friends ko, Chris, you have to, funny ka naman. Please be funnier sa TikTok. Sabi ko, no. Maingay ng mundo. Ayokong dumagdag sa ingay ng mundo. I'm gonna be myself. Tapos yung walang, alam ng isang staffer mo na wala akong views. 1 year ako nag-TikTok, walang namamansin sa akin. Pero ako yung nag 1 million views. Why? Correct. Hindi ko kasi siya hinabol. Nagpakatotoo ko sa sarili ko. It took 1 year pero it feels so good na nag 1 million views ako bilang ako. Hindi dahil nagpapatawa ako. Although nakakatawa ko, pero hindi yun yung gusto kong flavor sa social. Isa lang naman ang sinabi ni Chris doon sa kanyang mga, nagsasabi sa kanya, this is not me. This is not me. Ay kayo, sabi ko, by the way ha, sa mga viewers natin, when you start pursuing your dreams and when you start loving yourself, you will be hated more. You have to love yourself. Ganto lang yan, Ray, Marta, and all the viewers and listeners. You want more love from the world. We're talking money, success, popularity, respect. Correct. Be ready to be hated. If you are not ready to be hated, wag mo nang simulan ang path ng pangarap mo. Wag na, tulog ka na lang. Hindi ka ready eh. Masyado tayong one-directional. 'Di ba? Ay, gusto kong mahalin ng mundo, gusto ko sumikat, gusto kong maging successful, pero wag niyo akong i-hate. Hindi pwede, my friend. Ang buhay and success is isang big bukas na pinto. Correct. Hindi pwedeng, ay, gusto ko lang good things, pero ayoko nang mabash. Wag mo nang simulan. Correct. Matulog ka na lang. Masarap matulog, 'di ba? Wag na lang. Ikaw, ano naman ang masasabi mo dun sa if meron kang basher, inaatake mo ba ito? What do you do? Yung first year ko sa TikTok, aminin ko rin sa inyo, masakit. Masakit talaga siya kasi I'm a very sensitive person. New Yorker ako, tough ako, pero deep inside, lahat naman tayo. Kung hindi ka sensitive na person, may problema ka. You're pretending to be tough, may mental health problems ka. Right now, wag mo na lang engage ko. If there's someone out there na creative, please post your work online. Do not even engage. You know why? That's a very, by the way, ang bullies ng social media in real life, lahat ng mga haters nyo, very insecure people. Correct. Ang tunay na successful at secure na tao, very happy sa success ng iba kasi wala silang oras na. Agree. So do not engage, please. I learned it the hard way. Kasi pag sinagot mo, pinalakas mo siya eh. Kasi naghahanap ng pansin yun. Tama. So, kung meron kayong mga basher, wag niyo na lang pansinin. Correct. Hayaan na lang ninyo. Correct. Kahit ano pang sabihin nila, kagaya nga ng sinabi ng iba, it will fade away. Yes. And sorry ha, i-check nyo rin yung mga profile pages ng mga basher nyo. Bakit kayo magpapa-epekto sa mas pangit sa'yo at hindi successful? Wag kayong mag-engage, pero kung gusto nyo makatulog ng maaga, kung binabash ang looks nyo, check nyo, malamang mas pangit sila sa'yo. And kunwari, binabash ang career mo, check mo nga, successful ba siya sa career na gusto mong ma-achieve? Kung hindi, ba't ka makikinig? Magpa-apekto tayo. Let's not gaslight ourselves. Be hurt for 1 hour. After that, really, don't stop your life for someone na mas pangit sa'yo. Correct. Diba? Na hindi Ingit successful. lang naman sila eh. Diba? Si Beyonce, i-bash ako. Thank you so much, Beyonce. Piolo Pascual, Piolo, thank you for bashing me. Anyone below that, why? Diba? Pero alam mo nga sa iba meron nga akong mga nadinig na professional people na binabash. Sabi, nagpapa-thank you sila sa basher nila. Kasi kung hindi dahil doon sa basher na yon, hindi sila sisikat. Correct. And by the way, if you are on a creative path and the path towards your dreams, be ready to be bashed talaga. And actually, kailangan graduate ka na sa bashing. Dapat wala ka nang pakialam. Don't give energy sa mga bashers mo. Correct. Kailangan ng kapangarap mo ng energy. Ang dami mong oras sa isang araw. I mean, your dreams need you. Yes. Why give your dreams towards other people? Si Beyonce, kung nagpa-apekto yan, magiging Beyonce ba yan? Ganon. Sagot ka sa bashers mo pag nasa bathtub ka na color gold, di ba? Correct. Sumagot ng bashers. May mga viewers tayo ngayon. Hello kay Direk Michael Daya.
Hello din kay Direk Matoy. Natutuwa sila sa sinasabi ng ating Thank guest na si you. Chris. Ayan. And soon, baka i-guest ka din nila sa mga ginagawa nilang movies. I'm open to it. Just send a proposal. Ayun. Mga Pinoy, get direct to the point. Diba? Anong kailangan? Huwag na kayo mag-hello. Pet peeve ko eh. Natutunan ko sa Amerika. Pag-uutang kayo, get to the point. Huwag yung, hi, kamusta ka? Alam na natin yan. Uutang na yan. Yung 2 years, hindi ka nakita, hi, Chris, kamusta ka? Na-miss kita, hindi. Diretso na. Mga fellow Filipinos, get to the point. Huwag mag-message ng hello po. Wag, diretso na. May Gcash po kayo, mas gusto ko yun. Diretso na. Diba? So, sa Amerika, ganun talaga. Direct to the point kasi 3 trabaho namin to survive, 2. We don't have time. And that's something I wish more Filipinos appreciated. Oras, respect. Yes. Oras ng iba. And ang oras hindi physical ha, mental also. Kung kailangan isipin yan, then oras mong sinayang ko. Diba? So yung sa New York, sabi mo 2 o 3 ang trabaho ninyo. So paano niyo siya pinagkakasa in one day? Hindi siya kasya. Pero mag-New York kayo, kung gusto niyo talaga magtrabaho doon, please go when you're in your 20s. 2 trabaho ko sa New York when I was starting. Pero yung nag-work na ako sa malaking company, okay na yung sweldo ko. So kahit isang trabaho na lang. Mahirap. Ang pangarap naman walang timetable sa edad. Pero to migrate to another country, please do it habang 20s pa kayo, bagets pa kayo. Ang hirap kasi. May hangganan yung ako yung energy ko ngayon. Correct. Hanggang 5 Mobile Legends games lang. After antok na ako, Raymond. Correct. Diba? So, if you don't mind, ano yung first job mo sa New York? It's a marketing firm. Tapos nagtagal ako hanggang lumipat pa ako ng another marketing firm. Pero working visa lahat yon. Yung second marketing firm, parang ayun, nagtuloy-tuloy na yung papel ko doon. So, inerte ako. I think meant talaga ako mag-America talaga. Very, marketing talaga. Ayun. So, talagang, pero ang tinapos mo, filmmaking. Pero napunta ka into marketing. Yun yung, I think, lesson sa viewers mo. Kailangan, para magka-working visa ka, kailangan, hindi siya pangarap mo. Kung ano yung kailangan ng bansa. So, swak ang marketing sa parang masscom eh. Swak yun. So, pero yung pangarap ko, hindi ko talaga siya nagawa. Hindi talaga. Pero sa Amerika ba, like sa Amerika, kailangan ba yung sinasabi natin na ito yung natapos mo, you finish accounting course, or you just finish high school diploma? Pag naghahanap ng work, ganito yan. Pag pinanganak ka doon at nagtrabaho, ang education mo doon, madaling buhay mo. People like us, we really cannot practice what we love unless nurse ka. Correct. Seryoso ha, please. Kung gusto nyo nang yumaman sa Amerika, please become a nurse. Mag-nurse kayo. Tsaka na lang kayo mangarap on the side. Yun. I-secure nyo. Do not go to America pag hindi okay ang visa nyo talaga. It's impossible. Hindi kayo tatanggapin sa work kung hindi kayo working visa talaga. Oo, kasi marami yung gusto mag-pursue, TNT, magtuturist visa. Delikado. Dati may gumagawa 50 years ago, not right now. Just walang problema dati. May iris scan, Raymar. Nauna kami kaysa COVID, di ba? May iris scan, di ba? Mahirap ang buhay. Mas alam mo, kung kaya niyong yumaman dito sa Philippines, dito kayo. Gawa kayo ng paraan, pangarap nyo, social media, pasikat kayo, magnegosyo kayo. Masarap sa Philippines. And hindi totoong mahirap yumaman dito. Bakit may mga bilyonaryo tayo dito? Bago kayo magbaka sakali sa ibang bansa, try muna natin. Pero pag hindi kaya, wag na siguro Amerika, mag-Australia siguro. Yung Australia. Singapore mahigpit na, mag-Australia siguro. Try nyo Middle East pa rin. Tapos, pag kumita kayo ng ilang years, magnegosyo kayo dito or gawin nyo na yung pangarap nyo dito. Diba? Pero Singapore, I would disagree, napakamahal. Napakamahal. O parang America yan, New York yan. No, kasi may mga nakasama ko kasi I just went recently to Singapore. Mga Americans tsaka Australians, mas mahal daw sa Singapore. Oh my God. Namahalan pa sila. Than New York. Wag na tayo doon. Magbakasyon tayo. Di ba sinabi mo sa McDonald's sa New York, $1. Around $1 to $2? Di ba yung hotdog, $1 lang? Correct. Ang isang kain mo sa Singapore is around $5. Correct, $5 to $10. Ay, wag na. Isang kain lang yun, ha? Wag na, magluluto na lang ako sa bahay. Oo. In fairness pala, and I think ang America is the food is reasonable. Tama ka. Pero nasad ako doon. Mas mahal pa palang Singapore. Mas mahal pa ang Singapore. Kaya marami ngayon ding Pinoy na, hindi sila citizen, mga doon na nakatira, mga permanent resident, yung tamang term, na umuwi na sa Pilipinas. Kasi nga, or lumilipat sa Australia. Kasi nga,
Napakamahal talaga ngayon ng Singapore. Tama. Sobra. Pero love ko Singapore. Napakaganda ng Tumaba ako Singapore. doon, inaraw-araw ko yung laksa. Ay, Ang laksa. sarap. Naloka sila, humingi laksa soup, tas may rice pa ako. Naloka Bawi- yung titinda. Bawi ka lang sa Malaysia, mas mura. Sabi ng tindero, what is the rice for? Very Filipino, no? May kanin. Noodles. Laksa is noodles. Sa Amerika Noodles, pumayat ako. Sa Philippines, tumaba ako. May kanin kasi. Pero totoo ba sa Amerika, yung serving nila much bigger than Sobra. dito? Sobra. Really? Ang Big Mac doon, big talaga ang Mac. Hindi ka Pagdating mukha ko dito? Oh my God, ano to? Pinagpatong na 2 hamburger. Nagda-diet ang Big Mac. Naku, McDo, ayusin natin to. Huwag mong tawaging Big Mac, just call it Mac, di ba? Bakla. Hindi, pero sana yun nga din, maging kagaya ng mga fast food, ma-experience din nila kung gaano talaga yung size ng serving doon. Tama. Ito lang, quick tip lang for everyone. Before you migrate to a country of your dreams, please visit. Correct. Iba masarap magpa-picture ng nag-snow, naka-fur coat, pero imagine nyo, gigising ka ng 7 in the morning, ng office mo is 9 a.m., naka-Americana ako, ha? Naka-suit and tie ako, yung Zara shoes ko, dumaan sa snow. So, iba ang masayang America to visit, iba ang work kasi it's a very workaholic culture. Correct. Grabe ako talaga. Sa oras, bawal lang late doon. Tip ko sa mga mag-Amerika, pag ang job interview mo is 9 a.m., dapat andun ka na 8:45. 9 a.m. sharp kasi magsisimula. Pero dapat nakita ka na ng receptionist ng 8:45 kasi tatanungin ng interviewer mo yung reception anong oras siya dumating. Okay. So sige Chris, we're slowly out of time. Baka meron kang any last words or any na gustong i-share sa ating mga viewers. Okay. I want to end with this. Well, first off, Raymard Gutierrez, thank you so much. Margo TV, Real You, salamat, and many blessings back to all the viewers and watchers, listeners. I really wish all of you well. Let's start with this. May mathematics ang pangarap. If you do not do your dreams, your chances of success is 0%. Simply by trying, and there's always a first step towards your dreams. Kahit Google research lang yan, your chances of succeeding in your dreams becomes 1%. Mathematically, a 0% chance is less than 1%. 1% is better. So please, pursue your dreams because God gave you a dream for a reason. Yun lang. And paano ba nila ikaw makikita sa social media? Social media ko is Chris from Brooklyn, lahat. YouTube, TikTok, Instagram. I'll spell it for you. KRIS, second word from, FROM. Then Brooklyn is BROOKLYN. Chris from Brooklyn. Kaya naging weird ako eh. Siguro kung CH yung Chris ko, matino ako. Unique eh. Kaya ako unique. Kasalanan ng nanay ko, KRIS, Chris from Brooklyn. Parang add nyo ako. Hello. Diba? Parang ako Raymard. Kasi ang Raymard, R-E-Y. Pero ako R-A-Y. Raymard. Yayaman ka talaga. Raymard yung iba. Pero unique yung Raymard. Correct. At ginugel ko, laging same results kasi Raymond Gutierrez. So tama. Yes. Panalo ka. Sabi ko, wow. Anyway, guys, again, this is another episode of Real You. Grabe, ang dami nating natutunan from Christian Cruz. At si Christian ay isa pong vlogger. At the same time, isa na din siyang phone photographer. And for me, I will call him a professional phone photographer na hindi niya iniisip na manalo sa isang contest. Out of millions of people using the expensive cameras, siya pa rin ang kaisa-isang nanalo. Isa sa mga nanalo using mobile phone photography na kahit tayo magagawa natin. All you need to do is to think and do your own creative shots. Again, next week ulit, samahan nyo kami with another interesting people dito sa Real You. Live po tayo through Margo TV Philippines every Monday 2 to 3 p.m. At mapapanood din tayo through Pinoy Extreme Channel tuwing Tuesday 2 to 2:30 at Thursday 2 to 2:30 p.m. din. Yun yung second part. And syempre, batiin natin ang aking Mother Rose Gutierrez, Father Renato Gutierrez, si Crystal Cruz, Direk Michael Daya, Direk Matoy, ating si Michael Villanueva. Batiin din natin. Baka may gusto kang i-greet. Greet ko sarili ko. Job well done. Masyado tayong pa-baby sa Philippines. Come on. It's okay. We're too modest.
Diba? Naghirap rin naman tayo. Siyempre. Thank you to myself, and syempre to all my supporters. I think we cannot reach any dream without the kindness of others. Bumawi naman, di ba? Tama naman. Guys, again, this is your host, Raymart Gutierrez, and join me next week dito lamang yan sa Real You. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live